Akala nyo mahirap gawin ang classic chiffon cake? Isang hiwa pa lang mapapansin nyo na agad ang sobrang lambot, gaan at fluffy nitong texture. Tara, ipapakita ko sa inyo ang sekreto para makagawa ng isang perfect classic chiffon cake na siguradong magugustuhan ng buong pamilya. 6 na pirasong large na mga itlog ang gagamitin natin dito, pero pwede naman 5 piraso lang kapag ito po ay XL. I-separate lang po natin ang egg yolks at saka egg whites dito ng dahan-dahan. Siguraduhin lang na hindi malalagyan ng pula o kaya ng balat ng itlog ang ating egg whites dito, at kailangan malinis ang ating bowl. Dapat nasa room temperature po ang mga itlog na gagamitin natin dito. Traditional na paraan pa rin ang ginagamit kong paghiwalay sa ating mga itlog. Marami na pong mga gadget ang pwedeng gamitin sa pag-separate po ng ating egg yolks at saka egg whites. Kung saan kayo komportable ay yun ang gamitin nyo. At ito naman ay 1 cup na cake flour. Lagyan lang po natin ito ng 1/2 teaspoon na fine salt, 1 teaspoon na baking powder. Yung iba po ay hindi na naglalagay ng baking powder, pero mas nakakatulong sa pagpaalsa ng ating chiffon cake kapag nilagyan natin ng baking powder kisa sa mirang lang po tayo umaasa. Sa isang malaking mixing bowl ay maglagay po tayo ng 1/4 cup na hot oil at ilalagay na rin natin dito ang ating flour mixture. Pahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-well combine po ang dalawang sangkap. Haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa maging mistulang paste ang ating mixture po dito bago po natin idagdag ang ating 1/3 cup na evaporated milk. Ituloy-tuloy lang natin ang ating paghahalo dito at i-click na rin natin ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads bago po natin dahan-dahan ilagay ang ating mga egg yolks po dito. Gradual lang po ang ating pagdadagdag ng ating egg yolks po dito at habang itinutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa maubos po ang ating egg yolks at ma-achieve natin ang isang smooth na butter. At dapat ganitong consistency ang dapat natin ma-achieve dito sa ating butter. Tingnan nyo po ng maigi kung gaano kalapot ang ating butter dito. At para naman sa ating mirang ay bibit muna natin ng mga ilang minutes ang ating egg whites po dito bago po natin idagdag ang ating 1 teaspoon na vinegar kapag wala po tayong cream of tartar o kaya calamansi juice. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit over medium speed bago po natin gradually idagdag ang ating 3/4 cup na sugar. Gradual lang po ang ating pagdagdag ng ating sugar dito. Siguro mga 4 batches po ang pagdagdag ng ating sugar dito. Habang special shoutout kina Marilyn Yetes ng Kuwait, Bob Roberto ng Valenzuela City. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at panunood sa aking mga video recipe dito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit dito hanggang sa ma-achieve natin ang isang stiff peak na stage ng ating mirang po dito. Huwag po natin i-overbeat ang ating mirang o huwag rin po natin i-underbeat ang ating mirang kasi po hindi po aalsa ng mabuti ang ating chiffon dito. Ganito po ang hitsura ng stiff peak na stage ng ating mirang. Kapag iinangat natin ang ating beater ay hindi na po nagbe-bend ang ating mirang po dito na kagaya nito. At kapag itaob din natin ang ating bowl ay hindi po papatak o hindi malalaglag ang ating mirang sa ating bowl. Ngayon naman po ay fold in natin ang ating mirang dito sa ating butter. Bali into 3 batches po ang pag-fold in natin ng ating mirang dito. Dahan-dahan lang po ang ating pagkakat and fold sa paghalo dito sa ating butter para hindi po mag-deflate ang ating mirang. At sa panghuli na parte ng ating mirang, ang ating butter naman ang ating ihahalo dito sa ating mirang para mas mabilis po ang pag-fold in, pag-cut and fold natin ng ating mirang dito sa ating butter. O ayan, wala na tayong nakikitang traces ng egg whites dito sa ating butter. I-pour out naman natin ito sa ating prepared na pan, round pan. Bali 8 by 3 inches po ang size ng ating pan po. Dito na mayroong parchment paper sa ilalim. I-flatten lang po natin sa ibabaw at pagkatapos itaktak po natin ito ng mga 3 times para mawala po ang air bubbles dito sa ating butter.
Ibibake lang po natin ito sa Bain-Marie method, ibig sabihin nakapatong ang ating pan sa loob ng oven na merong tray filled with hot water. Baking time natin dito ay 40 minutes at 170 Celsius na temperature o depende sa performance ng oven nyo po. At ito na po ang perfect na pagka-bake ng ating chiffon cake. Palalamigin lang muna natin ito bago po natin i-unmold ito. Pero guys, paki-comment nyo naman po kung saang lugar po kayo nanonood para may special shoutout ko po kayo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Maraming salamat po.